Ano ang pinagbasehan ng komite para agad sabihin na walang sustansya yung pong mga reklamo? Partikular nga po yung sinasabi tungkol doon sa unprogrammed appropriations at maging doon sa mga allocables na issue po laban sa presidente. Unang-una, Manong Ted, basahin po muna natin kung ano po yung charge na kanilang inakusa, no, sa ating mahal na Pangulo. Ang sabi po dito, Respondent President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos betrayed public trust by abusing his constitutional and statutory discretion to solely authorize the release of unprogrammed appropriation. Dito po, nire-recognize po nila na yung pong discretion ay base po sa Constitution at batas na ibinigay po sa Pangulo. So kung titignan po natin, ano po yung inaakusa po nila, yung paggamit po ng unprogrammed appropriation. Ito pong unprogrammed appropriation ay wala pa naman pong batas na nagsasabi na ito po ay bawal. In fact, since 1989 po, lahat po ng mga naging administrasyon, lahat po yan may unprogrammed appropriation. So, dito po, sa ating pong sa diskusyon po namin dito po papasok yung tinatawag natin Doctrine of Operative Fact. Ano po ang ibig sabihin nun? Ang Doctrine of Operative Fact, ibig sabihin po niyan, hindi po pwedeng managot ang isang tao kung hindi pa naman po itong dinedeklara na illegal. Sa ngayon po, yung legality po ng unprogrammed appropriation ay nakabinbin pa po sa Korte Suprema. In fact, nung panahon po nung dating Pangulo, si dating Pangulong Pinoy, kung maaalala po ninyo, diniklara pong ang DAP ay unconstitutional. Pero hindi naman po siya nanagot nung ito po ay nagamit nila. Opo. So yun po ang naging basehan po nito. Opo. Ilan ho ba itong ilan ho ba ang kanila pong complaints, kumbaga? Kung doon po sa unang yun... Tatlo po. Opo, sige. Yung pong pangalawa, Congressman. Yung po yung pangalawa po. Actually, yung una po, medyo speculative dahil sinasabi po nila, ito po yung una po nilang sinasabi, in-institutionalize po yung systematic scheme of corruption sa pag-a-adapt and implementation of baseline balanced managed parametric formula o yung BBM parametric formula daw. So, dito po, sinasabi po ng mga kasama po natin na purely speculative dahil wala naman po silang maipakitang ebidensya kung paano po dito. Ang naging battleground po dito yung ikatlo. Dahil yung ikatlo po, ito po yung dito po yung direct personal involvement in budgetary insertion and kickback scheme. Okay. So tatlo po dito yung kanila pong ipinresentang ebidensya. Unang-una po yung Cabral file. Yung pangalawa po yung testimony ni Yusek Bernardo. At yung ikatlo po yung confession po ni Saldico. Now, doon po sa Cabral files, obviously, hindi naman po ito po pwede magamit dahil unang-una po, hindi po ito na-authenticate. At yung tanging makakapag-authenticate lamang nito ay yung mismong si Yusek Cabral. Opo. Yung pangalawa naman po, doon sa statement po ni Yusek Bernardo, dito po, kung makikita po natin, wala rin pong tinatawag na nexus o yung direct connect sa ating presidente. Hindi naman po binanggit ni Robert Bernardo sa kahit na anong testimony niya na siya po ay nakapag-deliver. Now, dito po yung statement po ni Saldico. Dito po, ito po sa tingin namin ang pinaka medyo mabigat po. Now, tingnan po natin kung paano po ang requirement ng substance, the sufficiency in substance. Ang sabi po dito, sa rules po namin sa Section 5, nakalagay po dito, the requirement of substance is met if there is a recital of facts constituting the offense charge. So ang ibig sabihin po dito, dapat po yung recital of facts, yung kwento, kailangan pag binasa mo, nandoon na yung offense charge. Now, sa Section 3 po, nakalagay, the impeachment complaint is verified by an affidavit that the complaint has read the complaint
and that the allegation, ito na po yung offense charge, therein are true and correct of his first, number one, kailangan itong allegation based on personal knowledge, and number two, based on authentic record. Okay. Dito po sa sinubmit po nila, plainly yung video na hindi naman po authenticated at wala rin pong affidavit. Yun po yung naging talakayan po, yun po yung mga naging basis po kung bakit ganun po yung naging desisyon po sa pag-assess po kung meron pong substance. Kasi ito pong personal knowledge or based on authentic record, nung umaalala po ninyo nung Lunes, ito po ipinagbotohan po namin. Kung ito po ay isasama dito po sa pagdedetermine ng form and substance. At dito po, nagkaroon ng botohan. Dikit nga po yung botohan kung maaalala po ninyo. Hindi ko po maaalala kung parang 24-21, parang ganun po kadikit. At ang nanaig po, na isama dapat, kailangan po may personal knowledge at saka based on authentic record. So kaya po kami nag-arrive dito po sa ganitong konklusyon.